Samantala, balikan po natin ang aming kasamang si George Bando po ito ng 15 peso Congress dyan po sa may PICC sa lungsod ng Pasay. George? Kirby, nakakuha na tayo ng signal na ang Pangulo ay nandito na sa pinaka-gate ng Philippine International Convention Center. At ayan na nga, nakikita nyo po sa inyong telebisyon ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III para dito, kasama itong si Secretary Rosalinda Baldos, si Mayor Antonino Calixto ng Pasay, si Congresswoman Emmy Calixto Rubiano, na siyang kasama ng Pangulo o sumalubong sa Pangulo mula doon sa pinakalikurang bahagi nitong reception hall ng Philippine International Convention Center. Ang pagdalo ng Pangulo ay sinasabing pinakamahalaga doon sa kanyang 6 na taong termino dahil pipirmahan yung Amendment to Peso Act. Ayan. Nagbigay ng pangunang greetings yung mga peso managers at kumakaway sa mismong Pangulo sa kanyang pag-upo dito sa entablado. Good afternoon. Puntahan po natin Welcome to the ang 15th entablado National Public Employment Service Office Peso Congress. To formally welcome us and give us an overview of the Congress, I call on the President of the Peso Managers Association of the Philippines, or Peso MAP, Ms. Visha Marie P. Aldon. His Excellency President Benigno S. Aquino III, Secretary Rosalinda Di Mapilis Baldos, members of the Senate and Congress, local chief executives, Honorable Romulo Kid V. Peña, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of PESOMAP Incorporated and its steadfast partner, the Department of Labor and Employment, through the Bureau of Local Employment, and this year's Congress hosts the Peso Managers Association of Metro Manila and the National Capital Region of the Department of Labor and Employment. It is my honor and privilege to extend our warmest welcome and greetings to all of you to the 15th National Public Employment Service Office Congress. Your presence is a manifestation of our mutual commitment to ensure the stability, security, and welfare of our fellow men through the provision of decent, sustainable, productive, and viable job opportunities. We are particularly delighted by your attendance because it heralds significant milestones for the public employment service sector and for the labor sector as well. In this Congress, we will be presenting to the highest leader of the land the amended Peso Bill, a landmark legislation which was recently ratified by Houses of Congress for His Excellency's consideration and approval. We greatly acknowledge the persistent efforts of Senator Sani Angara and Congressman Carlo Nograles and Congresswoman Linabel Villarica, the principal author, which led to the passage of the said bill, seeking the institutionalization of the peso in every local government unit, thereby expanding and transforming its functions into a multi-dimensional service facility for employment, livelihood, and training. Today's event will become part of the history of PESOMAP and the Department of Labor and Employment. Your Excellency, there are 1,014 peso managers from all over the country in attendance who will bear witness to this very significant milestone. The first in the history of peso.
Ladies and gentlemen, there are other firsts and unprecedented aspects of this 15th National PESA Congress. After 14 years, this is the first time that international resources speakers were invited to share knowledge, insights, and experiences in the field of employment. We will benchmark with their good and best practices and standards for us to be able to attain a multi-dimensional employment service facilitation. Another first and one of the highlights is the concurrent holding of the Dole Livelihood Summit, where awards of recognition at the regional and national levels will be conferred on the standing beneficiaries of the Dole's Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Consistent with the administration's advocacy of Public-Private Partnership, or PPP, as driver of rapid and sustainable growth, resource speakers were chosen in the business sector, the academe, and the local government units. A strong and established partnership between the government and the private sector hastens and proper fills the gaps between job seekers and employers. Your Excellency, we have invited program beneficiaries as well to act as resource persons and share their journey with us. They are just but some of the many employment facilitation beneficiaries who have become successful and accomplished in their own realm. Tonight's yearly event, the Best PESA Awards by the Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment, is eagerly anticipated by us PESA managers. We always look forward to it, for it is indeed an honor for the awardees to be given recognition for their contributions and efforts in addressing employment challenges, and for having been of help in improving the lives and lot of the countrymen. We consider it not as a competition, but rather the awards serve as inspiration and motivation for us to do much more for our people. At this point, allow me to express my sincerest appreciation to the Department of Labor and Employment, ably headed by Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldos, and to my fellow public servants under the PESOMOP for their unwavering commitment and dedication as we all work together towards the realization of our common goal of inclusive progress, where no one is left behind as our country moves forward with economic prosperity and development. Let me thank too my Metro Manila PESO family, the Dole NCR, BLE officials and staff who put together this Congress. In closing, may we be inspired even more by the simple yet powerful words of Indian writer Kalantri, who said, "Providing employment is the best form of social service." Thank you and welcome. Thank you, Ms. Visha. We now come to the next part of the program, the presentation of the ISO certification of Dole offices to His Excellency Benigno S. Aquino III, which shall be led by Secretary Rosalinda Baldos. Secretary Baldos is very proud and honored to present to His Excellency President Benigno S. Aquino III the Dole's ISO 9001-2008 certification, which was awarded to Dole by Anglo-Japan American or Agile Registrars Incorporated on September 2, 2015. The ISO certification covers 37 processes
respectively implemented by the Office of the Secretary, together with its 3 undersecretaries and 3 assistant secretaries, 6 bureaus, 7 services, and 2 attached agencies. Joining them on stage as well are heads of the regional offices of the department and other attached agencies which have been ISO certified on various dates for a total of 32 DOLE offices. Thank you, Mr. President. The Crystal Year of the PESO Congress is indeed a milestone in itself, as amendment of the PESO Act has been realized now. To tell of this, may I call on our Secretary Rosalinda Baldos, to walk us through this momentous event. Minamahal at kagalang-galang na Pangulo Benigno S. Aquino III, malugod po namin ipinababatid sa inyo ang mga salient features ng PESO Act amendments which primarily transforms PESO into a modern public employment service intermediary that provides multi-dimensional employment facilitation services. First, institutionalization of PESOs in all provinces, cities, and municipalities. This means that all PESOs would have their own budget for a permanent office space, personnel, and maintenance and other operating expenses for them to be able to provide employment facilitation services, including livelihood and skills and entrepreneurship training. Meanwhile, the PESOs of educational institutions shall instead be called Job Placement Office for their students and graduates, and to harmonize the provision of employment services in a given territorial jurisdiction, the Job Placement Office at the educational institutions and the non-government organization-based PESO shall their activities to the appropriate LGU-based PESO, which has jurisdiction on the area where they are located. Second, the personnel of the PESO. There will be permanent plantilla positions in PESO, and DOLE shall set standards for the establishment and operation of the PESO, including its personnel. Third, improve labor market information and employment facilitation services. The PESO amendments strengthen the labor market information through the establishment of monitoring and reporting system for available and projected jobs needed by the business establishments to the business license office of an LGU or its equivalent. Fourth, funding has been the main challenge of the current PESO Act. Hence, as presently practiced, the funds necessary for the operation and maintenance of the LGU PESO shall be derived from the LGU's internal revenue allotment and other internally generated income. The NGOs and educational institutions shall provide budget, personnel, and resources to their respective PESO and job placement office. Funds for the provision of technical assistance, training, and supervision of the PESO shall be included in the budget of the Department of Labor and Employment. The DBM
DBM is mandated to allocate budget in the Annual General Appropriations Act. His Excellency, these are the main features of the PESO Act amendment authored by Senator Jinggoy Estrada and Congresswoman Lenabel Villarica and facilitated into the passage of the law subject to your signing today. And thank you very much for your support. By the way, facilitated by Senator Sonny Angara of the Committee of Labor and Employment at the Senate, and also at the Committee on Labor and Employment at the lower house, Congressman Carlo Nograles Jr. Maraming salamat po, sir. We shall proceed with the President's enactment of the amendments to the PESO Act. May we now request His Excellency Benigno S. Aquino III to the table. May we also request our legislators to stand witness as the President enacts the amendment to the PESO. From the Senate, may we call on Senators Juan Edgardo M. Sonny Angara, Acting Chair, Committee on Labor and Employment and Human Resource Development. From the House of Representatives, may we call on Representative Carlo Alexei B. Nograles, Davao City, District 1, Committee on Labor and Employment. Representative Linabel Ruth R. Villarica, District 4 of Bulacan. Representative Imelda Emmy Calixto Rubiano, Pasay City Lone District. Representative Emeline Emmy Aglipay Villar, Democratic Independent Workers Association or DIWA Party List. Representative Benjamin D. Atong Asilo, City of Manila District 1. Representative Rodel M. Batocabe, Ako, Bicol Party List. From our local executives, from our local government units, may we also request Governor Alfonso V. Boy Umali Jr., Oriental Mindoro and President of the League of Provinces of the Philippines and Union of Local Authorities of the Philippines or ULAP. From the Municipalities of the Philippines, Mayor Abraham T. Jes Burahan, Haji Panglima Tahil Sulu, and Secretary General LMP. Also joining the group is Secretary Rosalinda Baldos and PESOMAP President Visha Marie P. Aldon. The said measure shall be known as Republic Act Number 10691, based on the harmonized provisions of House Bill Number 4275 and Senate Bill Number 1386. On the part of the House of Representatives, the bill was principally sponsored by House Committee on Labor and Employment Chairperson Carlo Alexei Nograles, along with Honorable Speaker Feliciano Sonny Belmonte Jr., Deputy Speaker Pangalian Balindong, Majority Leader Boyet Gonzales, and with the following principal sponsors and co-sponsors: Congresswomen and Congressmen Linabel Ruth R. Villarica, Emeline Aglipay Villar, Olga Co, Christopher Co, Rodel Batocabe, Benjamin Asilo, Emmy Calixto Rubiano, and Maria Victoria C. Alvarado, Victoria Isabel Noel, and Terry Ridon. Thank you, Mr. President. Point, may I call on the Secretary of the Department of Labor and Employment, Honorable Rosalinda D. Mapilis Baldos, to introduce our guest of honor and speaker. Isa pong napakalaking karangalan na ipakilala po sa inyo ang ating butihin at iginagalang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno S. Aquino III.
Maraming salamat po. Paupo tayo na. Secretary Linda Baldo, Secretary Real Mendras, Senator Sani Angara. Members of the House, Congresswoman Amy Calixto, Congressman Gonzales, Congresswoman Linabel Villarica, Congresswoman Emeline Aglipay Villar, Congressman Atong Asilo, and Congressman Rodel Batocabe, Governor Boy Umali in colorful pink. Bago yata kulay namin sa LP ngayon, ano? Mayor Tony Calixto in the appropriate color. Mayor Kid Peña, Mayor Abraham Burahan, Misa Vicia Maria Aldon, members of the Peso Managers Association of the Philippines, Dole, regional and central officials and staff, private sector and international partners present, other local government officials present, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Hingi po akong pamanin, yung clock meeting, sa totohanan po, iniwanan ko sila, halos patapos pa lang. Sinama ko na ho yung aking paboritong pagkain na memorize. No. Dahil nahihiya ho ko sa imbitasyon ng ating butihing kalihim ng paggawa. Na, alam mo nyo si Secretary Linda, hindi ako nahirapan na sumagot ng tawag niya o text niya. Dahil ang tawag ko po sa kanya, pastora at saka bearer of good news. No. Alam naman yung trabaho ko, pag-gising pala sa umaga, katapat mo dyaryo, puro reklamo. Yeah. Pag sinabayan ng text si Linda, okay ito, may katapat na good news. At gusto kong pasalamatan yung mga taga-Region 3 sa painit na pagbati nyo kanina. Hindi ko nakilala yung bandera nyo kanina. Sabi ko, ano kaya itong grupo? Pero halatang-halatang hindi ko kayo biased. Anyway po, noong una po akong dumalo sa inyong kongreso, halos kasi simula pa lang ng aking termino. Ibinahagi ko sa inyo noon ang mga plano natin para makapagbukas na mas maraming pintuan ng oportunidad sa ating mga kababayan. Ang susi, mabuting pamamahala. Sinabi ko sa inyo na magpapatupad tayo ng mga programa at proyekto na tutugon sa tinatawag nating jobs, skills, mismatch. Ibabalik natin ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bansa. Tututukan natin ang mga inisyatibang magbibigay sa inyo ng higit na kakayahang tulungan ang ating mga kababayan. Sa uli, hinamon ko kayo ron na ibigay ang lahat na makakaya upang mapabilis ang pagdating ng mga benepisyo sa ating mga boss. Ngayon, matapos ang mahigit 5 taon ng pagtahak natin sa dapat, malugod akong humaharap muli sa inyo. Sa tulong na rin ng inyong pakikiambag, malinaw sa ating mga kababayan, tumutuo tayo sa ating salita. At nalampasan pa natin ang inaasahan sa atin. Sa lahat ng pagsisikap at sakripisyong ginawa ninyo, maraming salamat po. Kung dati nga ay tinatawag tayong sick man of Asia, kaliwat kanan na ang papuring tinatanggap natin ngayon, natawag na tayong Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star, at Asia's Brightest Spot. Patunay lang yan na naibalik na natin ang tiwala at paghanga sa atin ng mundo na nagresulta naman sa mas masiglang pamumunan sa ating bansa. Pagdating naman sa unemployment rate, ang dating 7.4% noong 2010 na ibaba na natin sa 6.6 nitong 2014. Sabi ho nung hindi nakakaintindi ng percentage, lito ba nung binaba? 2%. Kaya kailangan natin paliwanag ko minsan kung saan minomultiply yung percent na yun para makita kung gaano karami. Ulit, maraming salamat sa inyo. Malaki ang naiambag ng peso para matugunan ang mga hamon sa sektor ng paggawa. Ayon nga sa datos ng DOLE, 5.66 million sa 8.09 milyong aplikante na dumulog sa PESA ang natulungang makahanap ng trabaho mula Hulyo ng taong 2010 hanggang Hunyo ng taong 2015. Tumaas din ang placement rate sa ilalim nga ng mga peso mula 74% noong 2010 papuntang 83% sa 2014. Baka naman mag-95% kayo sa 25-15. Hindi ako magagalit doon. Gusto nyo, baliktarin na rin nyo yung 6 sa 2016 para maging 99. Palagay ko may papasa tayo mas magandang batas para sa inyo ulit pagtapos doon.
Sagot na ni Sani Angara yan dahil mas bata siya sa akin. Paano natin po nagawa ito? Una, inayos natin ang hawak nating datos. Ang paniniwala natin kapag tama ang hawak mo impormasyon, tama rin ang magiging direksyon ng iyong mga inisyatiba. Nang dumating nga po tayo, 35 lang na lungsod ang sakop ng National Skills Registry. Agad natin sinumulan ang updating ng database. Ngayon, naipatupad na ito sa 81 munisipalidad at syudad sa tulong na rin ng PESO. Kalawa po, pinalawak at pinahusay natin ang PhilJobNet, ang libreng online job matching at labor market information portal ng pamahalaan. Ang ulat sa atin noon, mayroon 200,000 job listings para sa 100,000 aplikante. Tinugunan din natin ang problema ito sa job skills mismatch. Ngayon, kaya nang tukuyin sa PhilJobNet ang mga trabahong espesipiko para sa mga high school graduates, kababaihan, persons with disabilities, senior citizens at OFWs. Pwede nang tingnan ang mga job listings sa pamamagitan ng mga iOS at Android applications. Naitaas na rin natin ilang ng job listings. Noong nakaraang taon nga po, ang suma total ng job vacancies na na-upload sa PhilJobNet, 1.23 million. At kung noong bago tayo maupo ay 2,310 lamang ang kumpanyang gumagamit ng PhilJobNet, ngayon nasa 28,915 ang gumagamit. Sa mga DOL at LGU offices naman sa buong bansa, nagbibigay din tayo ng access sa labor market information sa pamamagitan ng mga job search kiosks. 44 million pesos na ang suma total na pondong nailan natin para sa 200 karagdagang kiosk at upgrading ng naunang 110. Katlo, dinagdagan natin ang ng ating pamahalaan sa paglilinang sa kakayahan ng ating mga kabataan. Halimbawa niyan ang Special Program for Employment na nagbibigay ng tulong pinansyal at job experience sa mahihirap na mag-aaral mula sa 162.8 million pesos noong 2010, nasa 697.7 million pesos na ang budget para dito ngayon 2015. Kaya nga po mula 353,746 na benepisaryo noong nakarang administrasyon, umabot na sa 793,219 poor but deserving students ang natutulungan natin sa kasalukuyan. Noong 2014 naman, inilunsad ng DOLE ang Job Start Philippines sa tulong ng Asian Development Bank at ng Canada. Ang layunin nito, pataasin ang placement rate ng ating mga aplikante at paiklihin ang panahon ng kanilang paghahanap ng trabaho. 3 klase ang paghahandang ibinibigay ng proyekto ito sa mga kabataan. Una na dyan, ang 8 araw na tinatawag na life skills training. Ikalawa, ang hindi lalampas sa 3 buwang technical training sa ilalim ng TESDA o kaya sa isang pribadong kumpanya. Ikatlo naman, ang hindi rin lalampas sa 3 buwang internship. 61 na ang nakatapos sa pilot run ng Job Start. Sa bilang na ito, 431 o 71.7% ang nagkaroon na ng trabaho. Ang kwento sa akin ni Secretary Linda, maganda rin ang feedback na ibinibigay ng mga employers hinggil sa ating job starters. Malaking tulong daw ang programa sa kanilang paghahanap. Kayaan, may kalidad at may mabuting asal na manggagawa. Habang ipinagdiriwang nga po natin ang ating mga tagumpay sa sektor ng paggawa ngayong araw, kailangan ko rin bigyan ng diin. Hindi tayo nakukontento sa mga nagawa na natin. Ang ating layunin, isagad ang benepisyo sa ating mga boss. Kahit nga po ang panahong hindi na ako ang nakaupong Pangulo, pinaghahandaan na natin. Kanina nga po nakita ninyo ang ISO 9001-2008 certificate na kumikilala sa kalidad ng 6 na bureau at 7 serbisyo ng DOLE. Dagdag ito sa 8 attached agencies at 11 regional offices na naunang nabigyan ng sertifikasyon. Tiwala ko na sa patuloy niyong pagsisikap, makukuha na ang sertifikasyon para sa mga natitira pa ninyong opisina bago matapos ang 2015. Hindi na lang nakatutok sa pabibigay ng trabaho pati serbisyong pangkabuhayan na idagdag na rin natin.
Ngayong araw nga, sa kauna-unang pagkakataon, kikilalanin natin ang best livelihood at best peso sa iba't ibang kategorya. Sa mga tatanggap ng parangal, magsilbi nawa kayo o nakatanggap ng parangal, magsilbi nawa kayong inspirasyon. Sa mga kababayan natin, nagnanais makiambag sa pag-abot natin sa ating mga kolektibong mithiin. Nabanggit rin po sa akin ni Secretary Linda, noong nakaraang linggo sa pakipagtulungan ng International Labour Organization at ng Asian Development Bank, nagdaos kayo ng forum na dinaluhan ng mga pangunahing resource persons mula sa World Association of Public Employment Service. Malaking bagay po ang ganitong palitan ng mga ideya sa pagsasaayos at paghahanda ng mga peso na harapin ang mga bagong hamong global at regional integration. Kanina naman po, nasaksihan ninyo ang pagpirma ko sa batas na mag-amyenda sa Peso Act of 1999. Hindi na ito unfunded na batas kagaya ng dinata natin. Inaasahan nga natin na dahil dito, higit pagtitibay at lalakas ang 1,725 peso sa buong bansa. Sa ilalim ng naamendahang Peso Act, binibigyan ng kapangyarihan ng ating mga pamahalang lokal na maglaan ng pondo mula sa Internal Revenue Allotment. Magkakaroon din ng posisyon para sa Peso Manager at isang Labor and Employment Officer. Umaasa nga ako na ngayong nadagdagan natin ang kakayahan ng mga LGU na tumugon sa unemployment, mas marami pa tayong kababayang may empleo. Mas alam ng lokal na pamahalaan ng mga pagkakataon sa kanilang lugar at mas madali nilang mailalagay ating mga boss sa trabaho. Pinaintindi ng bagong batas ang pamamahagi ng impormasyon ukol sa labor market, pati na mga serbisyong magpapabilis sa pag-hire sa ating mga aplikante. Sa madaling salita po, ginawa nating mas moderno ang kakayahan ng mga peso. Nagpapasalamat nga po tayo sa ating mga katuwang sa Senado, lalo na kina Senator Sani Angara at Cynthia Villar, pati na rin sa House of Representatives. Hindi na yata nandito si Deputy Speaker Ali Balindong, kay Carlo Nograles, at iba pang mababatas na sumuporta sa pag-amenda sa Peso Act of 1999. Gusto ko rin pong kilalanin ang ambag ng League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines, dahil sila po tutulong sa pagpopondo nito mula sa kanilang ira. Maraming salamat sa inyo ulit. Siyempre, ang DOLE, PESOMAP at lahat ng iba pang stakeholders. Sa ngalan po ng ating mga babayan, maraming salamat po sa inyo. Malinaw po, tinugunan natin ang nating mga kakulangan. Pinaunlad natin ang mga proyekto at programa ng pamahalaan sa sektor ng paggawa. At pinaghahanda na rin natin ang mga parating na bagong hamon. Ngayon pa lang, inaani na natin ang mga bunga ng ipinunla nating mabuting pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Mula employers, negosyante, eskwelahan hanggang sa mga training institutions. Resulta nito ay mas mataas na antas ng kakayahan at kasanayan sa ating mga job applicants na magpapabilis sa kanilang pagpasok sa mga pintuan na sa ating mga peso managers at iba pang kapartner, ang paglilingkod na ginagawa ninyo sa peso, pati na ang inyong kontribusyon sa sektor ng paggawa ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Pinagkakalooban ninyo sila ng pagkakataong tuparin ang kanilang mga pangarap. Walang katapat na halaga ang ganoong klaseng pakiramdam. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Joanna Cusio, isa sa ating mga job starters na nakilala ko sa Labor Day celebration sa Cebu nitong nakalipas na Mayo. Intern pa lamang siya noon, pero ngayon isa na siyang permanente nagtatrabaho bilang hair transplant assistant sa isang cosmetic surgery clinic at baka magkita kami niyan ulit sa darating na mga araw. Masyadong lumalago kasi dito sa gilid. Ang sabi nga ni Joanna, ni minsan hindi sumagi sa isip niya na makakatapak siya sa isang opisina. Sa tulong ng Job Start, mula sa pagiging sidewalk vendor ay nakahanap siya ng trabaho mas malaki ang kita. Isa lang si Joanna sa mga nabigyan natin ng pagkakataon para sa mas magandang bukas. Habang dumarami nga ang nabibigyan natin ng lakas, dumarami rin ang ating kabalikat sa pagsusulong ng pambansang kaunlaran. Ito ang pagbabagong dalandang matuwid. Kung dati ay hinahayaang nakadepende ang ating mga kababayan sa mga paambong biyaya ng mga trapo, ngayon ay tinutulungan natin silang makatayo sa sarili nilang mga paa.
Ang hamon ko po sa inyo lahat, lubos pa natin pag-ibayuhin ang ating kaalaman, higit pa natin paigtingin ang ating serbisyo at lalo pa natin palakasin ang pagtutulungan. Nagawa na natin posible ang dating ipinapalagay na imposible. Sa patuloy nating pag-akbang sa daang matuwid, maaabot natin ang mas matatayog pang mga pangarap. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang Thank you, Mr. pahayag ng Pangulong Benigno S. Aquino III at talaga nga namang yung pagpirma ng Pangulo doon sa amended Peso Act of 1999 na ngayon ay tatawagin ng Republic Act 10691 ay merong apat na salient features. Ito yung institutionalization of peso offices o yung magkakaroon na ng sariling budget, sariling opisina, sariling mga personnel at maintenance and operating yung bawat peso offices sa buong bansa. At gayon rin ang mga peso educational institutions ay kinakailangan may i-tie up ng formally sa mga universities upang magkaroon ng job matching at to harmonize yung mga kurso at mga technical courses na kinukuha ng mga estudyante. Ikalawa, yung pagkakaroon ng mga permanent plantilla positions para sa mga peso personnel. At ikatlo, yung improved labor market information and employment facilitation services na naglalayong magkaroon ng extensive monitoring and reporting ng mga available jobs at yung mga skills na naghahanap ng mapapasukan para dun sa bawat Thank mga you, community. Peso Ma'am. At ikaapat, yung pinaka-importante talaga nga namang binalakpakan din ng mga peso offices dahil ito yung nagiging problema nila ng mga nakaraan. Ito yung funding o yung pagkakaroon ng pondo na direkta nang manggagaling sa mga local government units sa bisa na rin ng kanilang mga internal revenue allotment. Napakahalaga rin ng binanggit ng Pangulong Benigno S. Aquino III dahil sa kanyang pag-upo ayon sa kanya ay nabawasan ng aabot sa 6.6% ang unemployment rate sa bansa mula sa 7.4% at itinuturing niyang malaki ang naiambag ng mga peso offices dito dahil sa out of this figure ay 8 million ang natulungang makahanap ng trabaho at na meron 30% na placement rate sa mga nakalipas na panahon o base dun sa 2014 figure ng peso offices. At ayon sa kanya, inaayos na rin ang mga datos na ito. At para dun sa ating mga kababayan, alam po ba ninyong merong internet o website ang DOLE sa pamamagitan ng PhilJobNet kung saan makikita ng direkta ang mga trabaho o mga available jobs na po pwedeng makita at sa pamamagitan nga nito mula sa 2,310 employer members noong mga nakarang taon ay umabot na ngayon sa 28,950 employers ang gumagamit ng PhilJobNet at na merong ng 1.20 na trabaho. Sa pag-alis ng Pangulo ngayon dito sa reception hall ng PICC ay iniiwan nito ang kanyang mahalagang utos na kinakailangang pag-ibayuhin pa ang pagsisikap ng mga public employment services offices nationwide para makapagbigay pa ng mas maraming trabaho. Kabilang na dito ang kanyang ginagawa rin ng administrasyon na mapataas pa ang budget para sa mga priority sector o yung mga sektor na sinasabing higit na nangangailangan ng trabaho. Ito yung mga out of school youths o yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral dahil base sa kanyang datos umangat na ng 697.7 million pesos makalaan dito. At sa mga urban students, 793,219 ang natutulungan at po pwede pa itong tumaas sa pagsisikap na rin ng mga peso offices nationwide sa pamagitan na rin ng pinirmahang batas ng Pangulo ay mapapalakas pa yung kanilang kakayahang makapagbigay ng mga trabaho sa mga community. Ang isa sa mga maganda dito, ang sinasabi kanina ni Secretary Rosalina Baldos,
hindi lamang dun sa mga community nakalaan yung mga trabaho, kundi maging sila man yung maging priority, pwede pa rin maging available ito para sa mga kanugnog na municipality o mga cities kung kinakailangan. At sabi nga ng Pangulo, isagad pa yung hangarin at pangako natin para sa ating mga boss sila ng trabaho at talagang madala sa yung ating bansa sa inclusive growth. So ito yung isa sa mga mahalagang pahayag ng Pangulong Benigno S. Aquino III dito po sa ika-15 National Peso Congress dito po sa Philippine International Convention Center. At kabilang din dito yung hangarin ng administrasyon na mabigyan, makilala pa ng mga international standard agencies katulad ng ISO, yung mga government agencies na kumikilala, higit kumikilala hindi lamang sa serbisyo kundi sa process o yung flow ng mga serbisyo sa atin dahil kanina nga sa pagdating ng Pangulo agad na iniharap ISO certification na nakuha ng DOLE at kasama nung 8 ahensya sa ilalim nito o 8 bureau sa ilalim nito na nagsasabing ISO certified na ang mga agencies na ito. Ibig sabihin, higit na kinikilala hindi lamang ng International Labor Organizations kundi lahat ng mga ISO certified offices o yung mga kumikilala sa serbisyo at produkto ng Pilipino kung kaya't nabigyan ng mga ito ng certification ng ISO. At higit sa lahat, nais na mga itong magkaroon pa ng ISO certification ang ilan pang mga ahensya sa ilalim ng DOLE at siyempre ng iba pang mga government agencies, hindi lamang ng Department of Labor and Employment. Actually, sa mga oras na ito nga, bagamat umalis na ang Pangulong Benigno S. Aquino III, hindi pa po natatapos. Actually, nagsisimula pa lang ang 3 araw na conference o ng Congress ng mga Public Employment Services Office dito po sa PICC. Magsisimula na ngayon yung in 5 minutes, ang sabi dito, magsisimula na ngayon yung plenary talks, yung pagkakaroon ng mga sub-meetings para kung ano pa yung mga reforms na kinakailangan o higit na kailangan ng mga peso offices at madala na rin ito upang magkaroon ng katuparan yung mga hinahangad ng pamahalaan para makapagbigay ng mas marami trabaho. Kabilang doon ay yung pagkakaroon pa ng mga monitoring, yung mga job matching para sa ating mga kababayan sa mga communities. Actually, well represented yung iba't ibang mga grupo dito. Iba't ibang mga grupo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanina nga may nakita akong mga podium mismo na merong podium para sa mga Luzon sector, merong podium para sa Visayas sector at merong podium din para sa Mindanao sector. On the sides, si Secretary Rosalina Baldos na magkakaroon pa ng 40 job fair sa nalalabing 2 buwan ng 2015 at itong 2 job fair na ito ay tinatayang makakapagbigay pa ng 100,000 mga trabaho para dito sa ating mga kababayan at ayan, makakausap natin mga kaibigan si ASEC Cathy Brimol at ng Department of Labor and Employment. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, first of all, yun pong bagamat alam na natin kahit paano yung idea ng pagkakaroon ng Congress ng ating mga managers at offices dito. Ano ba yung kinahigit na kailangan ng ating mga peso offices? Challenges is what I'm asking going on to finish this 2015.
Malaki pong bagay na matugunan natin ang kanilang kakayahan para magbigay ng expanded employment services. Hamon po yun sa aming lahat kasama ng Department of Labor na yung labor market information natin is real time, available and accessible, and yung supply data po ay maibigay natin sa mga naghahanap ng trabaho. Syempre rin po yung hamon ng ASEAN integration will tell us that we need to be ready for the global market. So yung competitiveness ng ating mga Filipino workers ay dapat ihanda hindi lamang para sa local employment but also for the demands in ASEAN and also kasi ang panlaban ng Pilipino yung kanilang tao. So kakayahan ang kailangan nating ihanda para sa mga peso. Yan. Medyo hinihingal pa si ASEC pero pahingahin pa natin ng konti dahil alam po ninyo napakahalaga yung mga binanggit nitong si Secretary Rosalina Baldos, yung mga salient points nga nung Amended Peso Act of 1999 o yung RA 10691 base dun sa ginawang pagpirma ng Pangulo. Una-una yung institutionalization of all the peso offices nationwide. Magkakaroon na po sa ASEC ng opisina, budget, tao, plantilla positions. Ang sinasabi natin dito, gaano ito kahalaga para sa ating mga peso officers? Mahalaga po, kaya makikita po ninyo kanina yung palakpakan nila. For the longest time, the pesos have been operating across the country permanent plantilla. So, yung ating po mga tao, talagang makikita mo yung dedication nila makatulong sa naghahanap ng trabaho na kahit walang permanent position ay tuloy-tuloy sila sa pag-deliver ng service. Malaking bagay din yung meron silang operations budget, opisina, kasi ito po ang pinapakita natin na seryoso ang gobyerno na mangyari ang inclusive growth sa pamamagitan ng pagbigay ng trabaho. Yung ho palang mga peso officers natin, alam po ninyo ma'am, nagko-cover na ako ng business ng mga LGUs ng mga nakaraan. Hindi po pala plantilla mga ito? Hindi po lahat ng local government units ay may permanent plantilla positions. Some of the local government units, they establish their own plantilla at the local level at their own initiative. If it is an ordinance, naglalagay po sila ng permanent plantilla. Pero dahil po sa batas na ito, gagawin na nating for all pesos ay meron ng tao at meron na silang tamang kakayahan na makapag-deliver ng enhanced employment services. Okay, last point ma'am. Actually, ito yung gustong-gusto ko nang tanungin kanina. Yung funding manggagaling sa mga LGU na ngayon, this time by virtue of their era, no? Hindi ho ba magamit ito ng mga local government units para dun sa kanilang mga agenda? Lalo ngayon meron tayong panibagong division which is the peso nga. Napansin po ninyo yung sinabi ni Secretary Baldos kanina sa kanyang introduction of the amendments to the Peso Act. She stressed na meron po tayong standard sa pag-hire ng mga tao. Siyempre po hindi natin maibibigay bisyo kung hindi competent yung mga tao. Sabay naman po na we will always be partnering with local government units to make sure that the pesos will deliver the enhanced employment services. Ayun, mga kaibigan, si ASEC Cathy Brimon, yan, ng Department of Labor and Employment. Ito pong napakahalagang mga paliwanag at assurance rin galing sa DOLE na ito pong bagong batas na ito ay talagang magbibigay ng kasiguruhan para sa mga naghahanap ng trabaho, para sa mga empleyado at para sa mga maging susunod na mga peso officers. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat din po. Okay mga kaibigan, ito po ang ika-15 National Peso Congress dito po sa PICC Plenary Hall kasama ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Alright, sa'yo kasamang George Bandola.